Kaya papasok natin ngayon dito ang binigay sa ating information about kay Inday Sara na kung saan mga kababayan, the reason why pinupush ni Liza Tanas Marcos si Boying Remulla, pinupush ni Bangag Jr., sila yan, di ba? Ang paghirang dito kay Bonjing Remulla na yun na nga, sana nga magurgur na anytime dahil alam ko konting isang bulati na lang ang hindi pumipirma diyan eh. Ngayon mga kababayan, the reason why pinupush nila yan para i-disqualify nila si Inday Sara. Paano yung disqualify? 'Di ba? Binigay na yan sa atin ng ating puting sa Congress noong nandiyan pa si Tambaluslos na talagang gagamitin nila si Remulla at gagamitin nila ang 125 million na confidential funds na binabato nila kay Inday Sara na paulit-ulit, mga kababayan. Okay? Ibabato nila at gagawa nila ng paraan. Mag-fabricate sila ng crime kay Inday Sara para sa 2028, mga palangga, ay kanila ng tuluyan ng hindi makatakbo si Inday Sara. Literal ba, nagugurgurin niya o gurgurin niya ang karera ni Inday Sara? Definitely, gugurgurin niya ang pagiging presidente o pag naging yung gusto natin na maging presidente si Inday Sara. Saan? Sa pamamagitan ng fabricated cases and crimes na magaling dyan si Liza Tanas. Bakit kamo? Dahil ayaw nilang makatakbo si Inday sa 2028 para hindi sila mapanagot. As simple as that. Ngayon tatanungin nyo, kaya ba nilang, kaya ba, kasi usually ang mga kaso-kaso sa Pilipinas tumatagal ng years. Siyempre ang ombudsman ay makikipagsabuatan lang yan para gumawa ng mga investigation, chuchu laban dito kay Inday Sara, then isasampa sa Sandiganbayan, sa Supreme Court, at ang plano nila dyan mga palangga, sinabi na yan sa atin na what? I-expedite nila yung kaso. Meaning, tututukan nila yan, mga kababayan, para hindi na makatakbo si Inday Sara dahil nakikita nyo ngayon, kung mag-eleksyon ngayon, ay si Inday Sara ang mananalo pagdating sa presidente. Even nga noong 2022, alam naman natin na si Sara ay nakakuha ng mas maraming boto. So ngayon, mga kababayan, kaya pinupush niyan si Boying Remulla na busisiin, not really busisiin na pinupush siya na dyan siya na ma-appoint siya as ombudsman dahil magiging kasabwat yan, okay? Magiging kasabwat yan ng Bangag administration. Magsasampa yan, mga kababayan, ng kung ano-ano mga kaso, maghahalongkat yan ng mga kaletsyehan nila para talagang makikipagsabuatan na rin dito sa COMELEC. Kasi yan konektado yan ombudsman, okay? Ang gagawa ng eksena, gagawa ng fabricated cases laban kay Inday. Sandiganbayan, doon i-file and Supreme Court. Remember, isa sa expose ko sa inyo, may mga binayaran na mga Supreme Court justices, hindi man lahat. That was 2023. Remember that expose? Para ipabor sa Okada, dun sa anak ni Okada, kay Tomohiro, sa anak ni Okada, yung management ng Okada Manila. 'Di ba? Meron tayong information noon na sinasabi sa atin na mayroong mga nabayaran mga Supreme Court justices doon. So hindi malabo na maimpluwensyahan ng ombudsman kung si Bonjing, I don't know, si Remulla ba ay natalaga na kasi I believe ngayong araw na to finorward kay Bangag yung short list, I think 7 na mga aspiring ombudsman. Then hindi ko pala check yung balita, but i-forward kay Bangag ngayon, tapos pipiliin, at at the end of the day, kahit pumikit si Bangag, alam niya na kung sino ang itatalaga niyang ombudsman. But anyway, so ganun ang gagawin nila. Okay? Mamadaliin nila ang kaso laban kay Inday Sara sa kanilang mga sa kanilang plano na hindi na nga na ma-disqualify na nga si Inday Sara. Iko-convict nila, 'di ba? Remember yung kay Bangag na pinagbabatehan noon, yung kanyang pagkaso sa kanya na disqualify din siya na magkaroon ng
What? Kasong moral turpitude. Okay? Para what? Para idiin si Inday dito sa graft and corruption na 125 million na confidential fund. Pero ang bilyon-bilyon ni Martin Romualdez o trilyon ni Saldico o ang nakaw ni Bangag nga pa rin. Hanggang ngayon, investigation pa rin tayo. And recently nga, kaya, nag-end up sa pag-resign ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga palangga, dahil na pangalanan na unti-unti, okay, bongga, hindi unti-unti, si Romualdez at papunta na sana tayo sa Aguado sa Malacanang, okay? Kaso lang, kinancel o sinuspend yung hearing patungkol dyan sa pagnanakaw ng Bangag administration ni Tambaluslos. Kaya nag-end up dito sa pag-resign ni Coratong Baleleng Lacson. Kaya naman nagkakaletse-letse na sila ngayon dyan sa Senate. At maraming buwisit dito kay Lacson na ito. Ngayon, mga kababayan, doon nila titirahin si Inday Sara. I-disqualify nila, gugurgurin nila bago mag-2028. I-make sure nila na magkaroon ng hatol, ng conviction. Diba? Kasi sa impeachment, malabo sila, diba? Hi, Raymi, you're there. Thank you, Palangga. Enjoy your life every day. Sinubukan nila yung impeachment. Diba, nakita nyo naman, in archive. Then, next year, gagawa pa rin yan sila sa impeachment. Pero para, kumbaga may plan A, plan B, plan C yan sila eh. So, plan A is impeachment. Then, hindi umubra. Then, next year, Feb, magpa-file na naman yan. Kung nandiyan pa rin, kung buhay pa rin yung mga kongresista na yan. Then, pag napalitan na, pag naging ombudsman na si Bonjing Remulla, papailan na nila ng kaso si Inday para tutuluyan nilang madiskwalipika na ang ating Inday Sara. Kaya nga, ano pa ang ginagawa natin? Manawagan o makiisa kayo, nanawagan na tayong lahat. Ako, nanawagan na ako. 3 years na ako nananawagan. Now we have Kiko Barzaga. Now we have Manong Chavit Singson. Mamaya, we'll talk about Manong Chavit Singson na all out na talaga siya dito sa gera na laban sa Bangag administration. So mga kababayan, ang gagawin talaga ng Bangag na yan, Bangag at Bonjing Remulla na yan, sisiguraduhin nila yan na bago mag-2028, bago mag-filing ng candidacy, ay i-convict nila, i-convict nila si Inday Sara. Kasi sa ngayon, magkakasabwat sila eh. Di ba? Makinig kayo. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng expose ko, eto yung ginagawa nila. Lahat ng expose ko, nagkatotoo na ngayon. Kaya yung mga dramatization ni Bangag Jr. na siya daw nag-expose nitong corruption na to, no, hindi nila na-foresee na may lalabas na isang Guteza na pangalanan ng, yung very powerful, yung kanyang sworn statement, yung kanyang sinumpaang salaysay, na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa kay Martin Romualdez, kay Zaldico, at sa Malacanang, doon sa Aguado na binambanggit niya. Kaya nga, di ba, biglang nagulat sila sa surprise at, testimony ni Orly Guteza. At ngayon, ano nangyari?